For today's vlog, mag-share tayo ng blessings and simple happiness sa mga estudyante sa community namin. Sobrang special ng vlog na to for me as a micro-content creator. Kaya tara, samahan nyo ko sa mga kaganapan ko sa vlog na to. Bagong lahat, aalis muna tayo papuntang Katarman para kunin yung mga ipapamigay natin sa mga bata. Actually, last June pa sana to, kaso nga lang medyo struggle sa transportation. Makikita nyo naman sa vlog ko ngayon. Sa mga nagtatanong about sa transpo, may 3 ways of transportation tayo dito. Pag summer at mababaw talaga ang tubig sa ilog, pwede tayong sumakay sa habal-habal. Bangka naman or dalamas kung tawagin sa amin ang pwede nating sakyan kapag maulan at baha. Ito talaga usually ginagamit sa amin kasi hindi naman lahat may habal-habal since yung main road hanggang Silvino Lobos proper pa lang. Ang last option kapag hindi talaga kaya ng sasakyan, need natin maglakad papuntang proper. Buti na lang talaga may masasakyan tayo ngayon. Kaya naman daw kaso medyo matatagalan nga lang. Pag habal-habal kasi at kapag baha talaga, umaabot lang ng 1 or mahigit 1 oras ang biyahe. Kapag maglalakad naman, umaabot ng 3 hours. Base lang yan sa experience ko. Depende kung gaano kakabagal or kabilis maglakad. Pero dito, since hindi naman baha, umabot talaga kami ng almost 3 hours sa biyahe. Eto nga, nakasakay na tayo at may mga makakasabay din tayo taga dito din sa amin and papunta din sila sa proper. Nakaalis na nga tayo dito and kung mapapansin nyo, nakatalikod tayo. Hindi pa kasi kayang paikutin yung sasakyan. Maliit lang kasi yung space, kita nyo naman yung ilog namin na parang sapa lang din. Di pa kasi yan nakaandar hanggang barangay Kabungaan. Yan yung mahirap kapag hindi talaga baha. Nga pala, may mga dadaanan tayong barangay ngayon. Kung makikita nyo, yung mga residente sa mga lugar na to, same lang sa amin. Sa ilog sila naliligo at naglalaba. Ayun na nga, malapit na tayo sa proper. Hindi ko na nakuna ng video yung mga barangay na sinasabi ko sa inyo. Since hindi naman tayo dadaan sa loob mismo ng barangay. Para lang at least kapag pumunta kayo dito, may idea na kayo. Malay natin magka-chance na makapunta kayo dito pag okay na yung transportation. Sa totoo lang, sobrang daming interested na makapunta sa lugar namin. Finally, nakarating na tayo sa proper. Ito yung makikita nyo pagkarating nyo dito. Bale, sasakay naman tayo ng habal-habal ngayon papuntang Katarman Capital ng Northern Samar. Pero alam nyo ba, mas napadali na yung biyahe ngayon simula nung nagkaroon na ng kalsada dito. Dati kasi umaabot ng 1 araw ang biyahe kapag pupunta sa ibang bayan. Kaya nakakatuwa na napadali na ang transportation at sa pagkakaalam ko, magkakaroon na din ng kalsada from Silvino Lobos proper papunta sa mga barangay. Ayun na nga, naghanap lang kami ng habal-habal na sasakyan natin papuntang Katarman. Buti na lang may nahanap agad tayo. Nakasabay ko nga pala ang pinsan ko dito and may isa pang pasahero. Fast forward, nasa UAP na ako sa part na to. And papunta na ako sa hub ng GNT para kunin yung mga binili natin online na ipapamigay natin sa mga bata. Dumaan lang kami saglit sa water refilling station para magpa-deliver ng tubig. Eto na nga, papunta na tayo sa hub ng GNT. Since hindi namin kayang kargahin itong parcel, sinakay namin kahit hindi naman talaga malayo papunta dun sa boarding house ng friend ko. Dun kasi ako nagstay sa time na to, kaya makikita nyo na may kasama ako sa vlog na to. Actually, yung boarding house niya na pinagstayhan ko, dun din ako nag-rent dati nung nag-aaral pa ako. Kaya magkakakilala na din kami ng owner. And guys, super thankful ako kasi hinelp at sinamahan ako ng friend ko during the time na inaasikaso ko to. Kasi sa totoo lang, medyo mahirap pag mag-isa ka lang sa mga gantong ganap. Kaya need natin minsan ng tulong. To cut this video, kinabukasan, bumili kami ng mga needs at mga kulang pa na ipapamigay natin. May nag-sponsor din kasi ng school supplies, isa sa mga supporters natin from Manila pa pero taga dito din sa Samar. Dinagdagan ko na lang para lahat talaga ng estudyante sa amin mabigyan natin. Yung iba naman sa online ko na lang binili para less hassle na. Gusto ko lang mag-thank you sa mga taong nag-share ng blessings nila from the heart. Alam nyo ba, hindi ko talaga in-expect na sa simpleng pagla-live natin sa Black App magiging way din to para makapag-share tayo sa iba. One time kasi nag-live ako and sobrang daming nag-comment na nare-relax sila kapag napapanood ang live ko, lalo na nung makita nila na may mga batang naglalaro sa harap ng bahay namin. Natuwa din ako kaya sabi ko yung gift na sinesend nila sa akin sa live isi-share ko sa mga bata. And isa sa mga goal ko din kasi is makapag-give back tayo sa community even in a simple way. Actually guys, kakastart ko lang nun sa pagla-live. Matagal na akong may Black App pero hindi naman ako active doon. Trinay ko lang mag-live pero yung place namin pinapakita ko, bihira lang ako magpakita doon kasi gusto ko ma-feel nyo and ma-appreciate yung lugar namin. Kaya nakakatuwa na may mga viewers tayo na na-appreciate nila pag nagla-live ako and yung mga content na ina-upload ko. Ang purpose ko din kasi, kaya ganun yung mga content ko is kahit papano mabawasan man lang ang
stress ng mga audience natin. Tsaka para din to sa mga taong gusto ng tahimik at simpleng buhay sa probinsya na hindi natin kailangan makipagsabayan at habulin ang lifestyle ng iba. Kung saan tayo comfortably at may peace of mind, dun tayo. Alam kong hindi naman lahat magugustuhan ng mga content ko, pero mas nag-focus ako sa mga taong nagkakaroon ng positibong epekto dahil sa mga content ko. Tsaka guys, gusto ko kasing manatiling safe zone tong mga content natin. Okay lang kahit mabagal ang progress natin sa mundo ng content creation. Ang mas nagmamatter is alam natin na hindi tayo toxic dito sa social media. Ayun na nga, balik na tayo sa vlog natin. Pauwi na tayo dito, and alam nyo ba, sobrang lucky natin sa araw na to kasi hindi tayo maglalakad ng 3 hours pa uwi. Nagkataon kasi na may bumiyahe kaya sasakay tayo and madadala natin agad yung mga ipapamigay natin. Kaya lang around 4 PM na tayo nakaalis kasi may inantay pa yung sasakyan. Actually guys, hindi na talaga ako bumabiyahe pag alanganin na ang oras, pero kasi excited tayong umuwi para mabigay na natin to sa mga bata. 6 PM na to and sure gabi na tayo makakarating sa barangay namin. May kasama nga kaming bata dito, and guys, sobrang struggle talaga kapag naabutan ng dilim sa biyahe. If hindi kayo sanay, kahit pasahero lang kayo, parang mahihirapan din kayo kapag nakikita nyong hirap din yung umahawak ng sasakyan, lalo na at mababawang tubig. Alam nyo ba guys, kapag ganun, need nilang bumaba para alalayan yung sasakyan. Kaya hindi talaga pwedeng mahina ka. Grabe kasi yung energy na ibubuhos para lang makarating. Alam nyo ba, magna-9 na kami nakarating. So, umabot tayo ng almost 5 hours sa biyahe. Sobrang tagal, no? Yan yung reason kung bakit ayoko talagang bumiyahe kapag kaalanganin na sa oras. Kaya sa mga nagtatanong about sa transpo namin dito, may idea na kayo. Pero guys, pag baha, hindi naman ganun katagal at kahirap ang biyahe. Sobrang dali lang talaga. Ayun na nga, kinabukasan, na-ready na din namin itong mga ipapamigay natin. Pumunta din mga friends ko dito, and alam nyo ba, naglakad lang talaga yan sila kasi nga walang sasakyan, and tinulungan din nila ako, kaya super thankful talaga ako sa kanila. Nakakatuwa lang na may mga family and friends tayong willing sumuport at hindi nagdadalawang isip na tumulong, lalo na kung para sa ibang tao. Ito yung proof na hindi sa lahat ng oras kailangan natin ng pera para makatulong sa iba. Yung mga gantong effort lang, sobrang laking tulong na yan para makapag-give back tayo sa community. Anyways, may nabasa nga pala akong comment. Sabi niya, ito yung magandang halimbawa ng vlogger na kahit di pa malaki ang kita at kahit hindi pa siya masyadong kilala, tumutulong na. Tulad ng sinabi ko na hindi sa lahat ng oras kailangan natin ng pera para makatulong sa iba. Minsan kasi kailangan lang natin ng mga taong maniniwala at susuporta sa atin. Alam nyo, 4 months na akong walang sahod dito sa Blue Up. Dahil nga sa sobrang baba ng engagement at earnings, hindi ko basta-basta nakukuha yung minimum payout. And hindi ko talaga in-expect na mapupunta tayo sa Black Up. Di ko alam, basta parang bigla ko na lang naisip na mag-live ako kahit hindi naman talaga ako nagla-live before. At habang tumatagal, nare-realize ko na baka way to ni God para makahanap tayo ng mga taong maniniwala at tunay na sumusuporta. Alam nyo, lahat ng mga nag-share ng blessings, ayaw nilang i-mention sila sa vlog ko. Gusto ko sanang i-mention sila for appreciation lang. Yung iba, hindi ko talaga kilala, and hindi rin nila ako masyadong kilala kasi nga kakastart ko lang nun. Kaya alam ko, yung mga taong ito yung tunay na may kabutihan sa mga puso nila. Alam nyo guys, sobrang nakakatuwa din tong mga batang to. Kahit simple lang, makikita mo yung happiness nila. Grabe mag-appreciate yung mga bata, no? Kahit maliit na bagay lang. Kaya hoping na patuloy nyo kong isupport para mas marami pa tayong mapasaya. So, ayun lang guys. Thank you so much and see you on my next vlog. Bye!